Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Daily Tribune. Marcos Jr. legacy ito. Ipagmamalaki niya na ako lang ang naka-achieve ng record na ito. Nangyari lang sa kanyang administrasyon. Sabi, just in, dinubli pa. The Philippine peso has breached the 60 pesos per dollar level, hitting a record low as global pressures, including surging oil prices and escalating Middle East tensions, continue to weigh on the currency. Congratulations, senior citizen ng ating Philippine peso. Pasensya na kayo maingay sa aking kapitbahay. My house construction. Record low, 60 pesos. Grabe. Ano ngayon? Normal lang. Ito, pakinggan natin ang payag ng normal naman. Para naman kabuhayan nga na ating mga kababayan na hindi sige lang, it's something that normal pa naman mahal. Everything is normal and we just keep working to make sure that it stays that way. Para naman kabuhayan nga na ating mga kababayan na hindi paapektuhan. Sige lang, it's something that normal pa naman mahal. Everything is normal and we just keep working to make sure that it stays that way. Para naman kabuhayan nga na ating mga kababayan na hindi paapektuhan. Normal. Ay, ang normal. Ang normal siguro, ang ibig niya sabihin abnormal. Para basa nga tayo ng mga comments, normal ang lahat. 60 pesos na ang $1, normal pa rin. Unsa utok oy, anong klaseng utok daw? Jomar, di ka na normal ya. Tank in a mall ka. Normal naman talaga lahat, ikaw lang ang hindi. Everything is normal pa din. Nako naman. Kaya nagalit na si Senator Cayetano. Mr. President, baka hindi mo alam, sasabihin ko sa iyo, hindi na normal ang lahat. Okay naman ito, na darating talaga krisis. Panahon ni Tatay Digong, nagka-krisis nga, ngayon krisis din. Kaya lang, depende kasi sa actuation ng leader. Importante, pag nasa krisis, tayong mga follower, nakatingin tayo sa leader. Kung stability, makikita mo yung confidence ng leader, kaya natin yan, nandiyan ang ating Pangulo Kagaya ni Tatay Digong noon. Grabe. Ilang libo ang namatay. Dami. Kaya lang, to me hindi ako masyadong kinabahan noon. Dahil alam ko, ang gobyerno gumagawa. Kasi, sa weekly, twice, 3 times, 4 times, yung cabinet meeting ng Pangulong Duterte, live stream. Napapanood natin, alam natin kung anong ginagawa. Kaya to me, nagkaroon yun sa akin ng confidence na, of course, God is in control, the President is in control, relax lang tayo. Ganon. Ngayon, paano ka ngayon magkakaroon ng, hindi ka mag-worry kung ganyan ang presidente mo? Kaya, anong sabi ni BP Sara? Ang gaba, dili, magsaba. Kung ano ang iyong itinanim, yan din ang anin. Sangkaterbang kamalasan, I might be wrong. Sangkaterbang kamalasan na ang bumabagsak sa administrasyong ito. At dahil sa kamalasang yan, nadadamay ang ordinaryong Pilipino. Sabi niya, normal. Hindi pa tumataas, normal. Sa kanila, normal. Dahil may pera sila, may pundo. Paano yung wala? Paano yung ordinary wage earner? Kumikita lang ng magkano? 200,
300, 400 isang araw. Paano magiging normal? Normal, wala pang tumataas na presyo. Nagpunta lang siya sa isang palengke, kinausap niya ang mga tindera doon na hindi magtataas, happy na siya. Sinasabi niya na wala pang tumataas. Sa lahat ng talagang tumataas na. Let's admit the fact, accept the fact na wala na. So, I don't know how can we survive itong ganitong sitwasyon. But then, God is in control. Bahala ng Diyos. Basa tayo sa mga comments. Phil Pop, sabi niya, we're in good shape. President Junior. Oh. Rex Estrera, we want to hear the explanation of Anti-Claire Castro. Oh. Iris Lames, di ko alam, ba't ang daming masaya? Dahil ba yung hawak nilang pera, dolyar, o yung remittance nila lumaki? Pero di nila inisip yung bansa natin lalong nalulubog. Pandaigdigang concern. Okay. Kawawang Pinas. Trabaho ng trabaho ang ordinaryong Pilipino tapos ang kinaltas na buwes ay sa mga maleta lang ng politika pumupunta. Yan ang issue ngayon. Kung matino lang sana ang gobyerno natin, kaya nating magtiis, kaya nating sabayan ang gobyerno. Kailang, paano ka hindi madiskariha na ang iyong pinaghirapang pera, buwis, alam mong nadadala sa mga mali-maleta? Oh, inamin ng ombudsman na ang mali-malitang delivery, hindi lang Marcos Jr. administration, meron ding isang maleta panahon ni Duterte. Ganun lang. Lacson, inamin niya, for sure, may delivery. Oh, may delivery naman kaya. Kaya lang ayaw niyang tawagin na imbestigahan ang mga nag-deliver ng maleta. Natatakot daw siya, baka makulong sila lahat sa Senado. Ano ba yan? So, it's all about leadership now. Stability under pressure, lahat na. Kaya, God save the Philippines. Tama si VP Inday Sara na magdasal na lang po tayo. Ako, wala na akong aasahan sa gobyernong ito. Talagang weak leader. Tama talaga si Tatay Digong nung nag-warning siya sa atin na mahinang leader yan, huwag nyo akong sisihin, sabi niya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao ni ang matagaan si Kuya og yero. So mo ni ang ilang balayan, ilan ang gibungkag tungod sa ka-excited nila. So gibungkag na gid nila kay ilang pulihan. So mo ni. So diretso na lang sila mag-atop. So mo ni lang kahimtang. So silupin lang gipang kanan ni sa paano lang og silupin diri sa gawas. So atong sudlor aron atong makita gid kung ano yung kahimtang gisulod. So diri sa sulod pang sapahan na lang gid og silupin. Yung balay. Ibang sapahan og habol. So mo nga ilang gibungkag na sa ilan ang pulihan ang ilang abuhan ang ilang balay. So manaman nila bungkag kaya natagaan naman sila, so mag-atop na rin sila. So, nauman na gid og atop, so nindot na kayo. So, kita na nimo nga nahuman og atop na gid. Salamat sa Ginoo nga nakaatop ra gid mi. Wala gid na dugay nga naipanalangin nga niabot. Oo, so atol pagid sa Pasko, Merry Christmas, Naatol pa gid sa kinaskuhan. Pasko, Merry Christmas. Salamat kaayo kay nakaatop ra gid mi bago. So pila na imong edad?
20 years old. Imong anak na kay anak. Na isa. So na siya anak isa so 24. So salamat kaayo. Dagan salamat. Sige, God bless.